Welcome to SGC Caloocan Podcast, where God's grace revealed. Amen. Ngayon, pwede nyo nang batiin yung katabi nyo na maligayang Pasko. Ayan. Ayan. Ngitian nyo. Yung Paskong Pasko, yung ngiting-ngiti. Amen. Sige po ngayon, kasi marami tayong gagawin. Alam ko po na bibigyan ko lang ng isang maiksi at magandang mensahe dahil alam ko, umpisa pa lang talaga tayo punong-puno ng pagpapala hanggang sa dulo. Kaya huwag kayong aalis, walang lalabas dyan sa pintong yan na hindi pinagpala. Hindi kayo uuwi ng luhaan kung hindi kayo lahat ay nakangiti na merong dala-dala. At busog na busog. Hindi lang yun tiyan, kundi spiritual. Amen. Kaya ngayon, pwede po ba tayong manalangin? Sige. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat. Andito po kami nagkatipon-tipon at para ikaw ay kapurihan, Panginoon, at pasalamatan ang aming buhay dahil alam po namin itong nalalapit na araw nito, Panginoon, ay aming pagdiriwang o aming isipin na kung gaano mo kami minahal, gaano mo ang iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Umpisa pa lamang namin ng aming gawain, Lord. Pagpapala na po, Lord, talagang kami ay truly blessed, O God, na ang aming spiritual na pamumuhay, Panginoon, ay nakikita namin kung gaano ka kumikilos sa amin ang iyong pag-ibig. Kaya sa oras pong ito, aming ring binubuksan ang aming puso, ang aming isipan, na kayo po ang magbigay sa amin ng revelation o ikaw po ang mangusap sa bawat isa na andito. Ang kanilang puso, isipan, Lord, kayo po ang magbukas at maintindihan nila ang mensahe ng Pasko, O Diyos. Itong aking ibibigay na galing po sa inyo, Panginoon, ay ako lamang ay vessel, Panginoon, ng iyong pagpapala, ng iyong salita, na gamitin mo po ako. Maraming pong salamat sa inyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen. The reason of the season. Yan. Alam niyo po ba, nung mga panahon ng ating Panginoong Hesus, ang Israel ay hindi po siya tinatanggap bilang isang Mesaya. Hindi ho siya hanggang ngayon, kahit hanggang ngayon, ang Israel hindi ho siya tinatanggap na siyang Mesaya o tagapagligtas. Bakit kaya? Kasi ang alam ng Israel, or bayan o mga Hudyo, ang alam nila, kailangan ang Mesaya ay isang matipuno, malakas, tapang, na parang isang hari na kailangan niya mapag-isa ang bayan ng Israel, magkaroon ng isang religion o magkaroon ng world peace, at kailangan niya maitayo ang templo. Nasa isip nila at nakita nila na hindi nagawa ng ating Panginoong Hesus yun. Kaya hindi nila tinanggap na bilang Mesaya o tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. Na hanggang ngayon talagang ayaw nilang tanggapin ang Panginoong Hesus na isang Mesaya o tagapagligtas. Pero salamat dahil tayong mga hintil ay nakapasok at tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang isang tagapagligtas. Dahil sa biyaya niya, ito'y na-receive natin. Amen po ba? Yun ang napakaganda. Nagkaroon tayo ng access dahil tinanggihan nila ang Mesaya, pero nakita natin na ang Mesayang to, ang ating Panginoong Hesus, ay tunay na nagligtas sa atin. Kaya ito po ang ating pag-aaralan. Kaya ang ating tanong, yan, pakibasa, ano ang dahilan at pinanganak si Jesus sa ating mundo? Ano nga po ba? Siguro naisip niyo ho. Ano nga pa ang dahilan? Ito ay dahilan para tayo kumain lang, busog, magsaya. Pero meron dahilan kung bakit pinanganak ang ating Panginoong Hesus. Isaiah 9:6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Pwede po ba pakibasa natin sa Tagalog? Sapagkat
Isinilang ang isang sanggol para sa atin at ibibigay sa kanyang pamamahala at siya ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Walang hanggang tagapagpayo, si Kristo. Ibinigay sa atin ng Diyos yung wisdom. 1 Corinthians 2:16, sabi niya, we have the mind of Christ. Nasa atin na. Yung karunungan na yun, wisdom yung binigay na sa atin. Sabi, 1 Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. Kaya, kayang-kaya ka ng Diyos na tulungan, i-guide ka niya, i-deliver ka niya. Sa lahat yung deliver na ipagkakalob niya because you have the mind of Christ na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Mighty God, alam niyo naman po ba, ang mighty God, wala talagang imposible sa Kanya. Siya ay makapangyarihan. Walang imposible sa Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat. Everlasting Father. Oh, meron tayong communion sa Kanya na pwede natin siyang lapitan. Assured tayo na kapamilya Kanya. Mahal na mahal Kanya. Hindi Kanya iiwanan. Nakukuha niya. Kasi, di ba, merong ano yun eh, pag tumatawag kang Ama, everlasting, pag natatawag mo ang Ama, meron kayong relationship. Iingatan ka ng Diyos. Iingatan ka ng ating Panginoong Hesus. Yan ang binigay sa ating Diyos. A Son is given. Ganyan ang ating Panginoong Hesus. Prince of Peace, John 14:27. Kaya kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Nung nasa atin ang Panginoong Hesus, lagi niya tayong nire-remind na ano yung sabi diyan? Huwag mabagabag. Ibig sabihin, huwag kayong matakot. Ipagkaloob niyo lahat sa Kanya, lahat ng aalalahan ninyo. Kaya maghabag. Huwag kayo, hindi pwede kasi yung laging may i-stress kayo. Ipagkaloob natin sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng aalalahan ninyo. Meron tayo lahat problema, pero dapat alam natin, andyan ang Panginoong Hesus. Siya ang tutulong sa atin. Hindi na kayo mai-stress. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang ma-stress. Ha? Huwag na kayo ma-stress. Andyan ang Panginoong Hesus. Alam niyo ba, yung bago ipanganak ang ating Panginoong Hesus, si Maria ay manganganak na. Okay? Panahon na yon, dapat siya ma-stress. Bakit? Manganganak na siya dahil nagkaroon ng census. Nagkaroon siya, nasa Bethlehem siya, nagkaroon siya ng parang magpapalista. Kailangan ilista natin dito, sabi ng Romano gobyerno, the Roman government, sabi niya, lahat, ipalista nyo ang pangalan, magkaroon tayo ng census. Si Maria, manganganak na. Di ba? Ang problema, wala na siyang matitiran, wala na siyang mapupuntahan dahil lahat ng mga titira niya, puno, busy ang mga tao. Busy, puno lahat ng mga bahay. Kaya, ang tanong, saan ba siya nanganak? Saan ba ipinanganak ni Maria ang Panginoong Hesus? Sa manger. Basahin natin dyan. Diba? Sa Bethlehem, doon sa manger, o sabang ko siguro, naiisip niyo po doon. Tanong dyan, what is a manger? The feeding tarp was sign of what Jesus came to do. He came to offer Himself as a bread for our spirit, our soul, and body. Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo po? Diyan pinanganak ang ating Panginoong Hesus. Ano ho ba yung tarp? Yan ho, yung tarp na yan, okay? Diyan ho nilalagay ang pagkain ng mga tupa or mga hayop, mga animals. Diyan po sila kumakain. Yan po ay nagsisimbolo rin ng ating Panginoong Hesus is the bread of life.
ang ating Panginoong Hesus ay pinanganak sa Bethlehem. Ano ho ba rin ba ang Bethlehem? Isipin nyo, dalawa makikita nyo yung typology po dyan. Pinanganak ang ating Panginoong Hesus sa Bethlehem. Ang ibig sabihin yung Beth is house, yung Lehem is bread. Kaya Bethlehem, house of bread. Diyan din, yung nilalagyan ng pagkain ng mga tupa or mga animals, dyan sa turf na yan, kung tawag dyan. Ay, yan po ang simbolo. Kaya sabi dyan sa John 6:35, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Pwede po ba natin basahin sa Tagalog? Mas maganda. Sabi ni Jesus, sige, basahin niyo po, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit ay hindi magugutom, ay hindi na mauuhaw. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus ho dyan? Ang ating Panginoong Hesus, sinasabi ho niya dyan, pag ikaw ay nasa Kanya, kumpleto ka na. Amen? Plero ka na. Complete. Lahat na. Meron ka ng joy, may peace ka na, may kapayapaan ka na. Ang pinakamahigit sa lahat yan, meron ka ng eternal life. Amen? Yun ang hindi nyo mabibili sa 7-Eleven, kundi naman sa Mercury, yung kaligayahan, yung joy, yung peace, saka eternal life. Ang Panginoong Hesus lang ang nagbibigay niyan. Siya ang nagsabi niya na, ako ang tinapay ng buhay. Sa Luke 22:19, and when he had taken some bread and given thanks, he broke it and gave it to them, saying, this is my body, which is being given for you. Do this to remembrance of me. Kanina po, yan po ang ginawa po natin. Yung simbolong yan, yung tinapay at yung ubas or simbolo nasa kupitan na ininom nyo, kung ano man yun, na po yun, ay ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Sinabi nga, yun yung ginawa niyang sakripisyo. Kaya tayo nagkaroon ng communion na sinisimbolize natin yung katawan ng ating Panginoong Hesus na nabugbog at nasugatan. Alam niyo ho ba, hindi lang basta nabugbog ang ating Panginoong Hesus, kung ilang hampas or sugat ang tinamo ng kanyang katawan. 39 stripe or sugat, 39 pieces, halos madurog ang kanyang katawan. Para sa inyo, para sa inyo, alang-alang sa inyo, alang-alang sa akin at sa ating lahat. Pag sinabi nga, di ba? 1 Peter 2:24, by His stripe, we are healed. Kasi pwede naman mamatay lang ang Panginoong Hesus para hindi na siya kailangan pang masugatan, kundi patay. Ganun lang. Pero nasugatan siya, nabugbog. Isaiah 53, halos hindi nyo na siya makilala sa kanyang katawan na talagang gutay-gutay. Ganon niya, kinuha yung sakit na dapat para sa atin yun, na tayo yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tingnan po natin yung typology ng manger, tsaka yung grave ng ating Panginoong Hesus, kung saan siya namatay. Yan. Tingnan nyo pong mabuti. Yan. Anong sabi dyan? Jesus was born to die. Ngayon, inaalala natin siya. Siya'y pinanganak, pero ang totoo, dapat rin siya mamatay. Yun ang katotohanan. Pero salamat dahil ang ating Panginoong Hesus, hindi siya nagdalawang isip dahil alam niya kung ano yung purpose. Ano yung purpose? Para tayo i-save. Siya'y namatay para tayo ay maligtas. Amen? Hallelujah. Talagang napakabuti ng Diyos. Kaya tayo ay mahal ng ating Panginoong Hesus. Walang kaduda-duda. Jesus was born to die. Pwede po ba natin banggitin yan? Jesus was born to die. John 3:16. Eternal life. Yan ang puso ng Diyos.
yung pagmamahal niya, ayaw kanyang mapahamak. Ayaw niyang merong mangyari sa'yo. Ayaw kanyang masaktan. Ayaw kanyang mawala sa piling niya. Kaya pinagkaloob nga niya ang kanyang buhay. Gusto niya maligtas ka. Gusto niya makasama ka niya sa langit. Makasama ka niya sa buhay na walang hanggan. Kaya sa to lang, yung mabago dito, hindi aksidente na kayo'y andito. Hindi aksidente na kayo inimbitahan, hindi naging aksidente at para kayo pumunta lang dito, gusto nyo lang, merong purpose ng Diyos. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Yan ang puso ng Diyos. Ayaw kanyang mapahamak. Kaya sa oras na to, siguro hindi ko napatatayuin kung mga first time dito. Samahan nyo lang ako. Sundan nyo ako sa maiksing panalangin. Hindi aksidente nandito ka. Mahal na mahal ka ng Diyos. Yan ang puso niya. Ayaw kanya masaktan. Ayaw kanyang mawala sa piling niya. Sige, sundan niyo ako sa maiksing panalangin nito. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Dahil sa iyong kamatayan, ako'y nagkaroon ng buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay muling nabuhay alang-alang para sa akin. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa inyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name, Amen. Again, hindi aksidente na kayo napunta rito. Tandaan nyo, itong araw na to, mga kapatid. Ito, ang birth nyo. Ibig sabihin, yung kapanganakan nyo, spiritual birth. Ang sinasabi, hindi relihiyon ang tinanggap nyo, kung hindi ang Panginoong Hesus. Hindi ang SGC, hindi dito yung nagsasalita, hindi ako mag-aalala. Kung hindi yung relationship nyo sa Panginoong Hesus. Paano nagkakaroon kayo ng relationship? Yung espiritu nyo, siya na ngayon magkukonect, na nabuhay, na dating patay, ay ngayon nabuhay. Dahil pagtanggap nyo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Pwede po ba natin palakpakan nating Diyos? Dahil tinanggap nyo ang ating Panginoong Hesus, ito ang nais niya, ito ang gagawin niya sa buhay nyo. John 10:10. I came that they may have life and have it, abundant. Yan ang gusto ng Diyos sa inyo. Gagawin niya yan. Abundant ang buhay natin. Abundant ang buhay nyo. Magkakaroon kayo ng kapayapaan. Yung contentment makukuha nyo. Kahit na anong maliit na bagay, kontento na kayo. Kasi abundant na kayo. Nasa inyo na ang Panginoong Hesus. Sabi dyan sa Greek, tingnan natin. Yung Greek dyan, nung abundant is perisos. Means more greater, excessive, abundant, exceedingly. Yan ang gagawin sa inyo ng Panginoong Hesus. Ang buhay nyo, talagang yung iniisip nyo, may i-exceed pa. Itong pagpapalang to. Pasigit pa sa iniisip ko, pero binigay ng Diyos sa inyo yan. Dahil yun lang ang nais ng Diyos. Tayo'y pagpalain. Sa isang translation din sa Bible, sa Passion, siya medyo nakakuha ng tamang translation. Sabi niya, but I have come to give you everything in abundance, more than you expect, life in its fullness until you overflow. Ang pagmamahal din para sa asawa, di ba, nag-overflow. Pag kayo nag-overflow yan, talaga matutuwa. Hindi, mangyayari niyan, yung pagpapala nyo, ibibigay nyo, magiging channel of blessing kayo. Wala namang iba. Uminom kayo ng uminom ng tubig. Di ba? Ilalabas nyo, mag-overflow yun. Yan ang gusto ng Diyos, mag-overflow ang ating pagpapala. Dahil, yun ang nais ng Diyos. Ang journey natin sa buhay na to, habang andito tayo sa mundong to, yung journey natin, punong-puno ng pagpapala at pabor. Amen.
Amen. Hallelujah. Pagpapala at pabor, pagkakalob sa inyo ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, ngayon, ano ang purpose ng Christmas? What is the meaning and purpose of Christmas? Number 1, Jesus was born and have life. Number 2, pakibasa. Jesus. Number 3. And number 4. Amen. Ang pagtanggap nyo pa lang sa ating Panginoong Sus, meron na kayong buhay. Siyempre, ngayon, meron na kayong buhay, everlasting life. Ang gusto naman ng Panginoong Sus, meron kayong magandang kalusugan. Amen. Meron nga kayong buhay, wala naman kayo, nasa banig naman kayong karamdaman. Ang gusto ng Diyos, magkaroon kayo ng magandang kalusugan. Gusto rin ng Diyos, payapa ang isip nyo. Hindi kayo kung ano-ano ang iniisip, kung hindi, nakatuon lang sa ating Panginoong Sus. Dahil nasa Kanya ang tunay na kapayapaan. And then, nais niya, pagpala, yung prosper dyan is contentment. Kaya kung ano man ang handa nyo, tayo magiging kontento na dyan. Ano man ang suot nyo, di ba? Wala man kayong bago o may bago man kayo, alam ko, kontento na kayo. Dahil pinagkaloob sa inyo ng Diyos yan. Amen. Dapat ganun ang thinking natin. Dahil ito ang nais ng Diyos para sa atin, isang maayos na buhay. Ano naman ang magiging response natin sa kabutihan niya ng ating Panginoon? Binigyan na niya kayang buhay, binigyan tayong magandang pangangatawan, meron tayong kapayapaan. Ano magiging response natin? Paano natin i-apply ito para sa ating buhay? Kailangan meron tayong life application. Ano ang life application natin? I receive the best from Jesus, di ba? Na-receive natin. I give back honor, praise, and worship Him. Yun ang dapat nating gawin. Nung natanggap natin ang ating Panginoong Hesus. Tingnan po natin, ang langit, nakita nila, pinanganak ang ating Panginoong Hesus. Nakita ng mga apostle dito, ang mga disipulo, ang Panginoong Hesus, ano yung ginawa na? Si Apostle Paul, nakita rin. Tingnan natin, basahin po natin dito sa Luke kung ano ginawa nila. Yan. Luke 2:12-16. Yung heaven praise Him. Tingnan natin yung langit, kung paano sila nagpupuri. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in a clothes, lying in a manger. Suddenly, a great company of the heaven host. Parang ganun, nakakatakot yata ang dalawa. Appeared with the angel, praising God and saying, pakibasa, glory to God in the highest heaven. Di ba? And on earth, peace on those whom favor rest. Yung langit, talagang nagpupuri. Dahil alam nila, kita nila, ang Diyos andito ang tagapagligtas, pinanganak. Hebrew 1:6, basahin natin. And when He brought His supreme Son into the world, God said, let all God's angels worship Him. Di ba? Kailangan natin pagpurihin ang ating Panginoong Hesus. Purihin Siya. Ibig sabihin talaga, Diyos siya. Alam nyo, ang wino-worship lang, Diyos, sinasamba lang. Kaya pag andito tayo simbahan talaga, di ba? Ganon. Oo, lahat ng katawan natin, kailangan kasama yan sa pagpupuri. Di ba? Ano ba yun? Di ko alam. Nagpupuri, napakasaya. Ito nga yung mga angels, nagpupuri sila. Tingnan naman natin yung mga wise men. Yan, kayo mga wise kayo Anong ginawa nila? Or magi. Yan. Matthew 2:2. And who has been the born? Hinanap nila. Born King of the Jews. For we have seen the star in the east and have come to worship Him. Wala tayong gagawin kung hindi sasambahin natin ang ating Diyos. Pupurihin natin, tataas natin ang ating kamay. Salamat. Ito mga wise men pa to. Kayo, very wise kayo.
Ano ba ang dapat gawin natin? Sambahin natin siya. Kaya pag munta tayo sa church, talagang anda natin, alam natin yung puso natin. Sasambihanin natin yung Diyos na kataas-taasan. Amen? Pwede ba natin palakpakan natin Diyos na buhay? To God be the glory. Sabi natin. Tingnan naman natin yung disciple. Matthew 14:33. Then those who were in the boat came and worship Him and saying, truly, you are the Son of God. Hindi lang sila nagulat kasi iba sinasabi, nagulat yan. Hindi paano magulat? Lagi nilang kasama ang Panginoong Hesus. Kaya ang pagsamba sa Diyos, talagang napakabuti. Nakakapag-release yan sa atin kung tayo lalo may problema. Parang yung buhay natin gumagaang. Tinataas natin ang ating kamay. Pinagkakaloob natin sa Kanya lahat. Lahat to, Diyos, sa iyo. Kung ano man ang nasa akin, ito'y biyaya mo. Sa iyo to binabalik namin. Si Apostle Paul, tingnan natin, ano sinabi niya? Philippians 2:10. So that at the name of Jesus, every knee will bow. Walang iba. Talagang luluhod for those who were heaven and on earth and under the earth. Kahit sa ilaliman, kahit ang mga dyablo, luluhod sa ating Panginoong Hesus. Amen. The name above all name is Jesus. Wala nang ibang pangalan na higit sa ibang pangalan kung hindi ang Panginoong Hesus lamang. Siya ang sasambahin. Sa atin naman, yung worship natin as a lifestyle. Sabi, whatever you eat or drink or whatever you do, do it for all. Do it all for the glory of God. Sabihin nito, saan man kayo, naroon. O saan man kayo, nasa school kayo, nasa trabaho kayo, dapat lahat ng ginagawa nyo para sa kapurihan ng Diyos. We know worship na siya, ang ating Diyos. Huwag tayo puro reklamo. Diba? Kailangan lahat ng ginagawa natin. Tayo man kumakain, tayo nagpapasalamat, pasalamat tayo. Diba? Meron tayong ginagawa. Lahat dapat ganun. All the glories belongs to our Lord Jesus Christ. Magpasalamat kayo kung ano yung meron sa inyo. Mamaya, thank you Jesus tayo. Meron kaming kakainin for your glory. Lahat ng bagay dapat ginagawa natin para sa kapurihan ng Diyos. Amen? May trabaho. Pasalamat tayo sa trabaho natin. Pasalamat tayo. Nagpasalamat na ba kayo sa boss nyo? Meron kayong 13 month. Wala. Pasalamat ka. At least meron kayong sinahod. Kung wala naman, di ba? Meron kayong trabaho. Hindi. At least nagpapasalamat ka pa rin. Di ba? Everything. Kahit na anong ginagawa mo, naglalakad ka lang. Lord, salamat dahil iningatan mo po ako. Hindi ako natalisod dito. Kung natalisod ka doon, nabagok uli mo. Di ba? Kasugat ka. Na hospital. Kaya, everything, we give glory to God. Then, we honor God through our financial, support ministry. 2 Corinthians 9:8. And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good works. Ibig sabihin, tayo'y pinagpala na ni Lord. Pinagpala na tayo? Pinagpala na ba tayo? Amen. Gusto pa ng Lord na lalo tayong pagpalain. Bakit? Kasi nagiging channel of blessing tayo. Di ba? Paano ba nagbibigay? Di ba ganon? Meron ba nagbibigay ng ganyan? Sa'yo na to. Magagalit sa'yo. Baka akala ito matatanggap niya. Kaya dapat ganon. Nagbibigay, nagiging channel of blessing tayo. Tayo nagiging alulod ng pagpapala ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay nagiging lalo pang pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Nakita nyo naman sa music video natin, kung napanood nyo din sa liwanag, di ba? Talagang marami na tayong itong ministry natin. 1 taon pa lang po. Pero dahil may mga ministry tayo, meron tayong mga natutulungan, marami na po tayong mga naabot rin po.
Diba? Sa campus ministry. Marami rin tayo dito mga nabibili nating equipment dito. Kaya maraming salamat. Ako yung nagpapasalamat. Tapos puso po ako nagpapasalamat sa mga nagkakaloob dito po sa SGC. At alam ko po na kayo pa ay lalong pagpapalain ng Diyos. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ang ating Diyos na buhay? Maraming salamat sa mga tumutulong sa SGC Solution. Alam kong pagpapalain pa kayo. Blessing upon blessing. I declare it in the name of Jesus. Amen? Kaya marami pa tayong taon na talagang gagawin. Marami pang gagawin ang SGC para sa kapurihan ng ating Diyos. Pero siyempre, prayer din natin na tayo'y makapag-invite ng kaluluwa or mga tao at madala natin sa ating Panginoong Sus. Amen? Sa pamamagitan niya ng mga Bible study natin o kung saan pang tayong ministry na dadalhin ng ating Panginoong Sus. Again, number 2, ano yung life application? I share Jesus to others. Yan ang kailangan natin. I-share natin ang ating Panginoong Sus na bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Tingnan natin to sa Luke 2:17. And when they had seen him, they spread the word and concerning what he had been told them about this child. Kasi, yung Panginoong Hesus, bago silang siya, may mga shepherd doon o mga pastol. Yung nanganak na si Maria, andun. Ang mga pastol, ang nangyari diyan, bumaba yung anghel, nagpakita sa kanila. Nagulat sila. Sabi nung anghel, basahin nyo sa Luke 2, sabi nung anghel, pinanganak na ang tagapagligtas. Tingnan nyo, pumunta kayo doon. And then, pumunta sila doon, nakita nila ang Panginoong Hesus. Sabi nga, totoo na pinanganak na ang tagapagligtas. Anong ginawa nila? In-spread nila yung word na pinamalita nila. Andito na, pinanganak na ang tagapagligtas ng Israel, tagapagligtas ng mundo. Dali-dali sila na pinamalita. Dapat ganun din po tayo. Ipamalita natin, i-share natin ang ating Panginoong Hesus. Isa pang sample dito sa Mark 5. Mababasa po natin sa Mark 5. Yung kwento po ng isang inalihan ng demonyo. Paano yan? Yung demonyong to ay talagang, ang tagal na niya, ilang taon na siyang inaalihan ng masamang espiritu na hindi siya makawala doon. Pero nung nakita niya ang Panginoong Hesus, siya'y nakawala sa gapos ng demonyo. Yung pagiging possess niya, nawala. Dahil sa biyaya ng Diyos, siya'y nakawala doon. Pero, ang nangyari, sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, o sige, umuwi ka na. Ang ginawa niya, hindi siya umuwi. In-spread niya yung good news na nangyari sa kanya. Basahin natin yan. Mark 5:20. And he obeyed and went away, began to publicly proclaim in a Decapolis, the region of the Hellenistic cities, all the great things that Jesus had done for him, and all the people were astonished. Big sabihin nito, yung inaalihan ng demonyo, sabi ng Panginoong Hesus, umuwi ka, pero hindi niya ginawa. Dahil talagang nag-uumapaw yung seriousness niya na ito ang nangyari sa akin. Pumunta siya doon sa mga cities, Decapolis, ibig sabihin 10 cities, Decapolis. Yung 10 cities, no, binahagi niya kung ano ang nangyari sa kanya. Siya'y naligtas. Sabi na ang Panginoong Hesus, dating nakagapos ako sa kasalanan. Gapos ako ng diablo, pero ngayon pinakawalan ako. Dahil sa Kanya. Ganon din tayo. Lahat tayo makasalanan. Pero dahil tinanggap natin ating Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas, naligtas tayo. Amen. Yung mga kasalanan natin, kinalimutan ng Panginoong Hesus at alam natin, pagdating ng panahon, makakasama natin siya. Amen. At alam ko rin, sa buhay nyo to, itong journey nyo to, sa buhay nyo, nagbago na kayo nung nakilala nyo ang Panginoong Hesus. Hindi naman lahat kagad. By gradually, nagbabago na kayo. Amen? Sabihin nyo sa akin dito, hindi nagbago nakakilala sa Panginoong Hesus.
Pag hindi ka nagbago, baka hindi mo pa natanggap ang Panginoong Sus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Taos sa puso mo. Pero pag taos sa puso mo na tinanggap mo ang Panginoong Sus, sigurado at sigurado, magbabago at magbabago ka. Ang journey mo dito sa mundong to, mababago. Amen? Kung dati, palamura ka ng 100, ngayon, 1 na lang. Dati magagalitin ka. Ngayon, hindi na. Dati puto seko, puto kuntsinta. Nabubulol na ako sa kutsintang yan. Meron ba? Oo. Ngayon, hindi ka na nagsasalita. Hindi ka na nagiging judgmental kagad. Kasi nagbago yung buhay mo. Gusto mo, ma-share to sa iba. Makikita niya, uy, nagbago ka na. Bakit? Kasi meron akong Kristo. Meron akong personal na tagapagligtas. Nakilala ko siya. Amen po ba? Lahat tayo, alam ko, tayo'y makasalanan. Pero salamat sa ating Panginoong Hesus. Tayo'y binago niya. Binago ba kayo ng Panginoong Hesus? Amen. Isa pang amen. Yan. Yan ang gusto ng Diyos. Tayo ay magbahagi ang kanyang pag-ibig. Tingnan natin ang Great Commission. Malapit na po ako magtapos. Okay. Yan. Great Commission. Tingnan natin Matthew 28:19. Therefore, as you go, disciple people in all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ang ibig sabihin yung as you go dyan, ang ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, kailangan ang buhay mo, di ba? Ang Panginoong Hesus nakikita sa iyo at i-share mo siya. Nasa school ka man, nasa work ka, kahit saan ka, as you go, ang Panginoong Hesus ay dapat nating i-share. Kasi, yun ang puso ng Diyos. Ano ang puso ng Diyos? Yung soul. Ang gusto niya, yung kaluluwa na maligtas at makasama niya. Keep the main thing, the main thing. Soul are the important in God. Soul ang importante sa Diyos. Wala nang iba. Gusto niya ang bawat isa maligtas. Diba? Sabi kanina, binasa natin, for God so loved the world. Diba? Binigay niya ang kanyang nag-iisa at bugtong na anak. Share natin sa kamag-anak natin. Huwag tayong mahiya. Kung hindi niya tanggapin ang Panginoong Hesus, okay lang. Nasa Kanya yun. Baka bukas makalawa, makita niya, maiisip niya, ay, itong tao to, ito yung nag-share sa akin. Magkakaroon niya ng seed. Ibig sabihin, nataniman na natin. Nataniman nyo na ng salita ng Diyos at ang Diyos ang magdidilig at magbibigay sa Kanya ng liwanag ng isip. Kaya kanina, ganda ang kataray natin, yung liwanag. Keep sharing lang. Oo. Walang bayad yan. I-share lang po natin ang ating Panginoong Hesus. Wala nang iba kung hindi siya. Dahil siya ang nagpabago sa ating buhay. Amen? Malapit na kasing dumating ang ating Panginoong Hesus. Malapit na yung rapture. Again, darating na ating Panginoong Hesus. Gusto niya, makasama niya tayo. Bawat isa, lalo na kayo, sinasabi ko, mahal nyo sa buhay nyo. Hindi religion ang tinatanggap nyo, kung hindi isang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Yan ang laging sinasabi namin. Ang Panginoong Hesus ang tinatanggap nyo. Hindi kung sino pa man. Ang Panginoong Hesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Again, ang heartbeat ng Panginoon, ng Diyos, ay ang soul. Basahin po ulit natin yung life application natin. Life application. Ha? Life application. Balik natin. Yung 5, yung 2 life application. Pakibasa natin. Amen. Yan po
ang ating life application. Kaya, ang gusto ng Diyos, i-share natin siya at tayo'y magpuri sa Kanya. Kaya ang question natin, ano ang dahilan at ipinanganak si Jesus sa ating mundo? Ang sagot, ano ang solution natin? Jesus was born to die for my sin and to give me an abundant life. Amen. Yan ang gusto ng Diyos. Bigyan tayo ng abundant life dahil siya'y pinanganak at siya'y namatay at tayo'y maligtas at kanyang pagpalain sa buhay na to, sa ating journey. Maraming pong salamat. Again, maliwanag na Pasko. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Diyos na buhay? Sige po. Pwede po ba tayong tumayo? Manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you, God. Hallelujah. Oh, Jesus. We worship you. Thank you for your message, oh God. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you for the revelation, oh God. You are born to die to save us. Hallelujah. Thank you po. Pikit niyo po ang mata. Manalangin po kayo. Personal niyong kausapin ang ating Diyos. Magpasalamat tayo na siya'y sinilang sa mundong to at mamatay para tayo'y iligtas. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Sige, bukan niyo po ang inyong bibig. Manalangin kayo. Magpasalamat kayo. Oh, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Thank you. Yes. Thank you. Maraming pong salamat, Panginoon. O Diyos, nababasa mo ang kanilang mga puso, kanilang mga isipan. Naririnig mo ang binabanggit po nila, ang kanilang panalangin at pasasalamat. Thank you, Jesus. The answered prayer, O God, na pinagkaloob mo sa kanila. Salamat po dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa bawat araw na pinagkakaloob mo sa aming kalakasan, pag-iingat sa aming buhay. Thank you, Jesus, na ikaw sinilang para sa amin. Nakita namin kung gaano mo kami kamahal. Ang journey mo dito sa buhay na to, Panginoon, sa mundong to, na nakita namin, nabasa namin, Panginoong Hesus, kung gaano mo kami kamahal, na kahit kami, Panginoong Hesus, ay nagkakamali, may nagagawang hindi tama, lubos-lubos ang iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong biyaya, na sukdulang biyaya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po. Huwag po kayo mahiya. Mag-pray po tayo. Magpasalamat tayo sa araw na to. Jesus, for your love. King of kings and Lord of lords, his name is Jesus. God with us. Thank you for all the blessing that you've given to us, Jesus. Every time, oh God, pagkising pa lang namin sa umaga, O Diyos, pagdilat ng aming mata, maraming salamat, Panginoon Jesus. Salamat, O Diyos, sa bawat isa na andito, na alam ko, na gagamitin mo ang kanilang buhay na magbahagi ng iyong salita, Panginoon Jesus, at makita sa kanilang buhay kung paano mo sila binago
Paano ka nila tanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas na kanilang buhay, na binabago mo bawat araw ang kanilang mga gawi, ang kanilang mga kilos, O Diyos, na Ikaw ang naghahari sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, Panginoong Yesus. Nakikita, Panginoon, ang pagmamahalan, nakikita kung paano ang unity, Panginoon. Holy Spirit, thank you, thank you, thank you. Sa bawat isa na nandito, salamat sa kanilang pamilya. Thank you, O God, na lalo mong pagbubuklurin, lalo mong paglalapitin, Panginoon, ang bawat pamilya. Marami pong salamat, Panginoong Yesus. Dahil ito ang nais mo. Ang puso mo ay pag-ibig. Na Ikaw ang tunay na umibig sa amin. Kung paano mo binigay ang iyong buhay sa krus ng Kalbaryo. Na Ikaw ay namatay para kami iligtas. Salamat, Panginoong Yesus. Ano man ang aming mga natatanggap sa buong taong to, Panginoon Yesus. Lahat ito'y biyaya mo. Hindi namin kayang isipin, Panginoong Yesus. Dahil talaga, O Diyos, ang iyong pagpapala ay lubos-lubos sa aming buhay, sa aming mga anak, sa aming mga kamag-anak, O Diyos. Pinakikita mo kung gaano mo kamahal ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Yesus, na hindi matatapos ang iyong pag-ibig sa amin. Hanggang kami, O Diyos, at makita ka, at kami magpupuri, magpapasalamat sa iyo, nasasabihin namin, worship the Lord, the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lamb. Oh Lord Jesus, thank you, thank you. Salamat sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat sa kapayapaan na pinagkaloob mo. Salamat sa eternal life na aming nararanasan, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, sa contentment na nagkakaloob mo sa aming buhay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. In the name of Jesus. Amen and amen. Thank you for listening. This is SGC Caloocan Podcast, where God's grace revealed.